Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga kapanalig, pasimulan natin ang healing mass na ito. Ngayong tayo ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at atin ding ipinagdiriwang ang pambansang araw ng mga mandaragat at mga refugees. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumay rin. Mga kapanalig, patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na patuloy niyang ibinubuhos at ipinagkakaloob sa atin. Kasama na ang pagkakataon na makadalo sa mga banal na pagdiriwang na kagaya nito, bagamat tayo ay mga hindi karapat-dapat. At upang tayo pagindapating marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ng kapatawaran ang lahat ng ito mula sa Diyos na mapagmahal, mula sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, sa
mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinapupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, magtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang hanggang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipinagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbong itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? May gusto ko ngang maging propeta ang lahat, at Israelita, at mapuspos sila ng Espiritu ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay ligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tenga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na nauubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing na mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpatabak kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig
sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa ang isang tao, sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang may putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, muli po ang ating pagbati at gayon na rin ang ating dasal na sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, mabuti ang kalusugan at patuloy na tumatanggap ng abot-abot na kaloob mula sa Diyos, kasama na ang mga pagpapalang espiritual. Amen. Mga kapanalig, tayo ay laging dumadalo sa mga healing masses sapagkat gusto nating maging malusog. Kung tayo ay may nararamdaman, sakit, karamdaman, gusto natin itong hilingin sa Diyos na tayo ay pagalingin. Amen. Yan ang ating hinihiling at mabuting kalusugan. Para mas marami pa tayong magawa. Para mas makapaglingkod pa tayo ng maayos sa ating kapwa. At yan naman talaga ay kasama sa ating bukasyon bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya lang mga kapanalig, minsan ang kalusugan na nais nating hilingin sa Diyos ay nalilimitahan sa ating pisikal na kalusugan. Meron din tayong mga karamdaman na bukod sa pisikal na sakit, marami ito. At ang isa siguro na maganda natin pagnilayan ngayon ay yung sa akin kasi parang yung kakitiran ng isip ay yung para siyang sakit na pwede pang makahawa. Makitid ang isip mo tapos ikinakalat mo pa yung kakitiran ng isip mo. Gaano kahalaga na bukas ang isip, kapanalig? Gaano kahalaga na ang ating isipan ay malawak? Kasi kapag kasarado ang iyong pag-iisip, ay sarado din ang iyong puso sa pagbabago. Kaya hindi ka rin mag-i-improve. Kung nabubuhay ka sa kasalanan at sinasabi sa iyo ng iyong pananampalataya na iwanan mo ang buhay ng kasalanan at mabuhay ka sa grasya ng Diyos, pero kung sarado ang iyong isip, sarado din ang puso mo sa iniaalok na pagbabago, kapanalig. At kung sarado ang isip natin, malamang kaysa hindi, sarado din tayo na tanggapin ang isa't isa. Kung sarado ka na mapatawad ang iyong sarili at ikaw ay mag-move on,
what would guarantee us that you will be more open to accept others' limitations, others' weaknesses. Kaya medyo magandang pagnilayan natin ito, mga kapanalig, lalo na ngayon, dito sa ating pagdiriwang. Ito ang mga pangunahing hamon ng ating mga pagbasa, lalo na ng ating Ebanghelyo. Ano bang mga pwede nating makita dito? Doon pa lang sa unang pagbasa natin sa Aklat ng Bilang, maging sa ating Ebanghelyo, parang ipinapaunawa sa atin na minsan ganito din tayo . Minsan para din tayong si Joshua sa unang pagbasa. Minsan para din tayong mga alagad ng ating mga Panginoon na kapag ka parang, teka, di naman ito kasama sa grupo natin . Yung ato-ato ba? Tayo lang. Tayo lang ang maliligtas. Nako, mga kapanalig, huwag natin kalilimutan ng ating Panginoong Jesucristo ay pumarito para sa kaligtasan ng lahat ng tao at maging ng buong sangkalikasan. Mga kapanalig, nasa season of creation pa rin tayo ngayon. Kaya laging kasama sa ating pagninilay na ang kaligtasang hatid ng ating Panginoon ay sa buong sangnilikha. Kasama tayong mga tao at ang buong sangkalikasan. Kung dito pa lamang sarado na tayo, paano tayo papasok dun sa panawagan ni Pope Francis na ecological conversion? Kaya mga kapanalig, lalawak-lawakan ang isip. Ang kakitiran ng isip, hindi nakakatulong. Madalas kaysa hindi nakakasama. Hindi lamang sa atin personal na buhay, kundi maging sa ugnayan natin sa lahat ng mga nakapaligid sa atin, mga kapanalig. At alam nyo, kaya nga inaanyayahan tayo na patuloy na buksan ang ating isipan para mabuksan ang ating puso sa ating pagbabago. Kasi pag hindi, mahirapan tayo magbago. Itong sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinapaunawa sa atin, sabi, kung kamay mo nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Kung ang paa, putulin mo. Kung ang mata, dukutin mo. Wala nang matitira sa atin. Baka chop-chop na tayo. Ano pang matitira? Diba? Ang sabi nga ng Biblia, diba? If you, O Lord, should mark our guilt, who could stand? Sinong matitira? Wala. Kasi lahat tayo, wala talagang matuwid. Pero, ang ating Panginoon mismo, kaya siya naparito para ibahagi sa atin ang kaligtasan na kanyang hatid. Kung makitid ang isip mo, sarado ang puso mo, paano ka makakawala sa kasalanan? Ang tunay na kagalingan at ang buong kalusugan ng isang tao ay hindi lamang pisikal. Yan ang ipinapaunawa sa atin. Maaaring pingkaw ang iyong kamay, o ikaw ay pilay, o ikaw ay bulag. Pero buo ang iyong pagkatao sapagkat ikaw ay nabubuhay sa grasya ng Diyos. Amen. Pero kung buong-buo ka nga, pero lahat ng bahagi ng katawan mo, ginagamit mo sa kasalanan, sa pagkakasala, sa panlalamang ng kapwa, sa korupsyon, sa kasinungalingan. Ayan. Di, talo ka pa nung pingkaw na matuwid. Talo ka pa nung pilay na matuwid. Talo ka pa nung bulag na matuwid. Kaya ang tunay na kagalingan, pagiging buo. At paano tayo magiging buo? Kung nabubuhay tayo sa grasya ng Diyos, kapanalig. Pangalawa, kung sarado ang isip mo, sarado ka rin na tanggapin ang ibang tao. Yan ang parang gustong ipaunawa sa atin. Parang ako lang at yung pamamaraan ko, my way is the only way. Naku, nakakatakot yan, kapanalig. Tayo ay tinatawagan para maging mga Katoliko sagrado, hindi mga Katoliko sarado. Ayan, kapanalig. Pero madalas, sa hanay natin, ang daming sarado. Anong sabi sa ating Ebanghelyo?
yung alagad ni Jesus, Panginoon, hindi natin siya kasama. Sa Griego, mas mauunawaan natin ito. Akulutei. He does not follow us. He is not treading our way. Hindi siya dumadaan kung saan tayo dumadaan. Parang ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, mga kapanalig, hindi naman kailangan pare-parehas tayo ng daan. Ang importante, pare-pareho tayo ng patutunguhan. Mga kapanalig, meron tayong mga kapatid na maaaring hindi kagaya ng ating pamamaraan. Ang bihis ay hindi kagaya ng bihis natin. Ang takbo ng sinasabi ay parang hindi kagaya ng ating sinasabi. Pero baka hindi natin sila kalaban. Baka ang tunay nating kalaban ay ang kasalanan. For sure, kasalanan, tunay nating kalaban. Ang tunay nating kalaban ay ang kahirapan, ang korupsyon, ang kabi-kabila, kaliwat kanang kasinungalingan sa ating lipunan. Baka ito ang ating mga kalaban. Pero kung tayo pare-pares naghahangad sa Diyos, maaaring iba lang ng konti ang pamamaraan, pero yun din ang ating patutunguhan. Inaanyayahan tayo na mas maging bukas. Ang tunay na kaganapan at kagalingan, mga kapanalig, ay nagmumula sa puso at isipang bukas. Hindi ngayon cancel culture eh. Pag hindi ka sang-ayon sa sinasabi, cancel. Manong pakinggan mo muna. Diba? Manong pumasok ka sa dialogo. Pero ang kasunod kasi nito, kapag hindi ka bukas, titingnan mo na ang lahat na nakapaligid sa iyo, nakaaway, nakalaban, na hindi ka kampi. Ito ang nakakalungkot na katotohanan sa nangyayari sa marami sa atin. Kapanalig, inaanyayahan tayo sa pagbabago ng puso at isipan. Alam natin ang tawag dyan, metanoia. Ano bang ibig sabihin ng metanoia? No, metanuus, no? Beyond the mind. Mas malaki kaysa sa makitid nating isip. Kailangan ng ating puso at ang ating isip mas malaki kaysa sa makitid na puso at isip. Yan ang metanoia. No, kaya mong mag-accommodate. Ayan. Kung maliit, makitid, kaya mo ba mag-accommodate? Hindi. Ang kaya mo lang i-accommodate ay ang sarili mo at ang makasarili mong hangarin. Ayan. At kapag hindi mo naigpawan ang makitid na isip at puso, kapanalig, ang opposite daw ng metanoia ay paranoia. Magiging paranoid ka na. Titingnan mo na ang lahat na nakapaligid sa iyo na kalaban. Lahat pagsususpetsahan mo. Mga kapanalig, inaanyayahan tayo sa pagbabago toward metanoia. A bigger mind and a bigger heart that can understand better. Kagaya ng sabi ni Saint Francis of Assisi, di ba? Ayan, nagnunubina na tayo kay San Francisco. Anong sabi niya, no? To understand, no? Rather than to be understood. Mas malaki. Masyadong magulo na ang ating lipunan, ang ating daigdig. Lalawak-lawakan natin ang ating isip at puso. At ito ang daan patungo sa tunay na pagbabago. Ngayon ay ipahahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalo ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing,
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na magpuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon ang tungkulin nating mamuhay alinsunod sa kautusan ng Diyos, sa Kanyang grasya, at paglabanan ang lahat ng kagustuhang gawin ang pawang ninanais lamang natin bilang tao at ang ating mga makasariling hangarin. Pagkat batid natin ang ating kahinaan, pakumbaba tayong manalangin sa Panginoon at ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway lahat ng Kristiyano ay maging laging handang makipagtulungan sa lahat ng mga taong tapat sa pagtataguyod ng anumang mabuti. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway maging bukas ang pag-iisip ng mga pinuno ng ating mga pamayanan, gaya ni Moises at Jesus, sa pag-unawa sa patnubay ng Espiritu at maging handa sa pagtalima sa Kanyang gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway ang ating mga mandaragat at kanilang pamilya ay manatiling tapat sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at mapanatili ang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway may pagkaloob ng mga among tagapagpagawa sa mga namamasukan at ng mga opisyal sa gobyerno sa kanilang mamamayan ang anumang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway mapagtanto nating lahat na ang mga biyaya at kayamanang ipinagkakaloob ng Diyos ay hindi upang itago at kamkamin, kundi dapat na ibahagi, lalo na sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panaghoy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at hagupit ng pagbabago ng klima, at ng lahat ay matuturing mga laga para sa daigdig na kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Para sa lahat ng iba pa nating ipinagdarasal, kalakip ng lahat ng mga nabanggit na ang natitira pa sa loob ng ating mga puso na hindi natin nagawang ipahayag, at lahat ng hinihingi sa atin ng ibang tao, lalo na yung nangangailangan nito, mga kagalingan mula sa karamdaman, at lahat ng mga kahilingang ipinagkatiwala sa atin, kasama na ang mga kahilingan ng mga kapatid nating mandaragat at mga refugees. At gayon din ang lahat ng ipinahayag natin sa ating online platform. Pag-isahin natin ang lahat ng mga ito at itaas nating lahat sa Panginoon. Panginoong Diyos, turuan mo kaming magalak sa kabutihan ng iba at makipagtulungan sa kanila sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga ng kahariang itinatag ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Narito ang tinapay na aming iniaalay mula sa lipat ng palawa upang mga pagkain nagbibigay ng buhay.
Diyos amang lumikha sa sanlibutan mula sa iyong kagandahang loob. Narito ang alak na aming iniaalay mula sa ubasalungan ng ayong paggawa upang maging inumin nagbibigay Manalangin kayo mga kapanalig upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa hilitan ng imahin, ilang pagkaitinulogi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang mga kahilingang laan sa misang ito, ang mga ipinagdarasal namin sa misang ito. Ang mga nasa loob ng aming puso, ipinahayag namin sa aming online platform, at gayon din ang mga mahal namin sa buhay, kakilala at lahat na hinihingi sa amin ng dasal na pawang mga nauna na sa amin. At gayon din ang lahat ng iba pang mga pumanaw na kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Katotohanan, ang Reynang Lingkod ng Sangkalikasan. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan. Kaisa ng mga apostol, kaisa ni na San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Antonio de Padua, San Bonaventura, San Pedro Bautista, Santo Padre Pio, San Lorenzo Ruiz at mga kasamahang martir, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy niyang inaakay sa kalawakan ng isip, kabukasan ng puso at pagtanggap sa sarili at sa isa't isa, dumalangin tayo ngayon sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus.
Tulad ng aming pagkapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahin tulad sa tukso. At iadya mo kami at sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng mga walang kwentang bagay na sumisira ng aming ugnayan sa iyo, O Panginoong Diyos. Sumisira din ang aming ugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid at gayon din ang aming ugnayan sa sangkalikasan na sa amin iyong ipinagkatiwala, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang shalom, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Shalom, shalom. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang naparito upang tayo ay kanyang ibalik sa ating dangal at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Ang siyang humahamon sa atin ngayon na maging bukas sa kanyang grasya upang tayo ay maging bukas din sa pagbabago at pagtanggap sa iba. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo,
inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingang sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming inilalahukan sa tiniis na kamatayan namin ngayong ipinahayag na sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapanalig, muli paalala kung tayo ay nabubuhay sa Panginoon, sa Kanyang grasya, walang dahilan para tayo maging paranoid, no? Huwag tayong maging praning, no? Minsan may sakit tayo, may nararamdaman tayong hindi maganda, yung pamilya natin na nag-aalaga sa atin, minsan nakakagalitan pa, no? Hindi natin sila kalaban, no? Kundi sila ang nag-aalaga at nagmamahal sa atin, kaya ipagkatiwala natin sa Diyos, no? At hari nawa, iunat ng mapagmahal na Diyos ang kanyang mapagpagaling na kamay upang pagalingin tayo sa anumang karamdamang pisikal at gayon na rin sa karamdaman ng ating katauhan kasama na ang pagiging sarado, ang isipan at puso. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo at magpatuloy na angkinin ang kagalingang ibinibigay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umayo na o bayan ng Diyos, biyaya'y bahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.